Hello po, tara gawa tayo ng kinilaw na labong. Itong ating ingredients, of course, ang ating labong. Iyan po ay nahugasan na pre-cook. And then, kailangan natin ng garlic and onion, pepper, vinegar, salt, and cooking oil. So, ayan, atin nang i-prepare ang ating iluluto. Ating hiwain ang ating bawang. Nakasalang na rin po ang ating kawali. Habang tayo naghihiwa. Ayan, roughly chop ang ating garlic, ang ating onion, ganun din. So, ayan. Teka muna tapong pandini. Oops. So, lagyan natin ng oil ang ating pan. Make sure na malinis ang ating kamay every time na magpe-prepare ng pagkain. Start na po tayo maggisa ng ating bawang. Huwag nating sunugin ang bawang at papait. Ilagay na natin ang onions. Sa mga hindi pa ho nakakatikim ng kinilaw na labong, itry nyo po ito. Masarap siya actually kahit wala siyang sahog, pero pwede nyo rin lagyan siya ng sahog. Ito po ang aking lunch for today, labong. Lagyan natin ng konting salt para mabilis daw maluto. Takpan ng ating pan and wait for a few seconds. Hindi ko alam kung saan nagmula ang labong, pero natutunan ko to sa aking mother. She's an Ilocana. Sarap to sa kanin. Hindi ko alam kung anong luto ang gagawin ko. Pwede rin namang ginatan, kaya lang parang nakakaumay. Since nag-cut off tayo ng carbs, so I decided na gawin na lang kinilaw ang ating labong. Siya ang aking substitute sa rice. Antayin lang natin maging translucent ang ating
onion. Ayan, lumalabas na yung aroma ng ating spices. Yung iba naglalagay sila ng ginger. Na-try ko na rin po ang ginger. Okay lang din naman yung lasa. Pwede rin naman wala. Kasi tinatamad akong maghiwa. So, it's up to you kung gusto nyo lagyan. Probiotics din naman yun daw. So, mainam magdagdag. So, ayan. Lapit na siyang maging translucent. Ayan natin ang ilaw. So, nakita nyo. Ayan ang ating pong niluluto. Ilagay na natin ang ating labong. Salamat sa sponsor ng labong. So, ihaluin lang natin para mag-combine ang lasa ng ating spices sa labong. Stir fry lang natin siya. And then, lagyan natin ng ground pepper. Mahilig ako sa pepper, kaya damihan natin. Dagdagan pa natin. So, ayan. Isa-gisa lang. Na-pre-cook na siya. So, I think mga 2 to 3 minutes lang ay pwede na to. Then, it depends sa inyong mga gagamitin na labong. Siyempre, dapat ay tignan ninyo, tikman, para malaman kung okay na. Lagyan natin ng konting salt uli. Oh. Haluin. Gusto ko medyo na pa-fry siya ng konti. Actually, maganda to at mas malasa kung marami siyang fats or maybe you can use oil.
Pwede nyo siyang lagyan ng chicharon na dinurog. Kung hindi nyo siya na lagyan ng meat, sa paggigisa, pwede nyo lagyan ng chicharon. Medyo i-crush nyo lang ng konti yung chicharon. Masarap na. And then, lagyan na natin siya ng suka. Masarap na medyo maasim. Dapat ang timpla. Sabi nila, wag daw hahaluin pagkalagay ng suka. Dahil mahihilaw daw. Pero wala namang problema sa ginagamit kong suka. Dahil yung suka naman na ito ay distilled na. Ibig sabihin ay hindi siya raw vinegar. So safe naman siya gamitin. Siguro yung mga nabibili sa palengke ng mga tingi-tingi, yun ata ang raw vinegar. Pero yung mga nakapack, gaya ng mga branded na suka dyan sa atin, I think it's safe. Pwede nang haluin agad kung nagluluto. So, ayan. Hintayin lang natin siyang maluto. Takpan natin. Check na natin ang ating labong. Yan, medyo dry siya. Ang sinasabi ko, maganda marami siyang oil. Pwede naman dagdagan ng konti pa. Meron ako ditong garlic oil. Tikman natin. Okay na yung suka pero kulang pa sa salt. Salt and pepper. Mag-add tayo ng pepper. Fresh ground pepper, pahirap. Totoo lang, pero mas malasa siya kaysa sa nabibiling ground pepper na.
Actually, luto na siya. Pero, I think kulang pa rin sa salt. Masarap na siya. So, i-off ko na ang ating cooking stove. And then, I decided na lagyan siya ng chicharon. Crushed chicharon. Pwede nyo siyang lagyan ng giniling kung gusto nyo. Pero pag tinatamad kayo, ito ang best solution. Chicharon. Ayan, luto na ang ating kinilaw na labong. Kain tayo!